Okay, so once again, magandang gabi po sa lahat ng mga naka-tune in sa ating live presentation dito sa ating Zoom meeting. At isang magandang araw din po ang aming ipinapaabot sa lahat ng mga tao na makapanonood ng video na ito on a recorded platform, no? Kami po ay nagpapasalamat at nakita ninyo ang presentation na ito, and we are very confident na you will be enjoying and benefiting in this kind of presentation. Ako po ang inyong magiging presenter. I'd like to introduce myself. My name is Jonathan Torres. You can just call me by my nickname, no? John, J-O-N. So ako po ay isa sa mga independent na community member ng ating company, ang SMH or Sierra Mountain Herbs. Nais po naming ipakilala sa inyo ang ating company, walang iba kundi ang Sierra Mountain Herbs, no? Ang Sierra Mountain Herbs po ay nasa ikatlong taon na ng ating existence, no? We are already on the third year. At sa loob po ng tatlong taon na ito ay tayo ay pinamunuan ng ating president, no? And CEO, walang iba kundi si Sir Danny Suwico, no? Siya po ay veteran, ika nga, no? Sa ganitong industry. He's been doing this for 26 years at siya po ay isang mahusay na researcher, a health and wellness advocate, no? Actually, pag nakita niyo po mamaya yung mga product lines natin, makikita po ninyo, no? Lahat 'yan ay dahilan sa advocacy ni Sir Danny to really provide and promote, no, mga unique products, effective products, and most of all, affordable, no? At ang ating company po ay compliant, no, sa mga regulatory requirements ng ating bansa. At dahil sa leadership ni Sir Danny, marami din tayong mga products ngayon na i-register and approved by the Philippine FDA, no? Ito po yung ilan sa mga health enhancing products po natin. Marami tayong mga products na pwedeng makatulong para tayo po ay maging malusog sa ating pangangatawan. But tonight, meron po tayong special topic na i-discuss just like what we have shared with you in the Zoom invitation. We will be talking about a very sweet topic, no? Sweet yung topic natin ngayon. Alam naman natin hindi ba? Maraming mga tao ay mahilig kumain ng matamis, no? Sabi nga nila ay merong sweet tooth. Ang isa po sa mga dahilan kung bakit maraming mga tao ang nahihilig kumain ng matamis is because bukod sa masarap, ito po ay nagbibigay sa atin ng isang napakagandang feeling, no? Nagbibigay ito ng magandang klase ng emotion sa atin at kanyang natitrigger yung ating brain na mag-produce ng isang uri ng neurotransmitter na tinatawag po na dopamine. Alright? So ano ba ang dopamine? Ang dopamine po ay maaaring makapagbigay sa isang tao ng feeling of pleasure, no? Kaya nga minsan tinatawag natin yung mga matatamis na pagkain na comfort food, di ba? Dahil ito nga ay nakapagbibigay sa atin ng feeling ng pleasure, no? Nag-e-enjoy tayo kapag tayo ay kumakain ng matamis. However, because of this effect, marami pong mga experts na ang nagsasabi na ang sugar ay mayroong addictive, no? Meron siyang addictive na effect sa ating katawan, no? Meron pong mga behavioral daw, no? And neurochemical effects na pwedeng makuha ang isang tao sa excessive intake ng sugar. Kung titingnan po natin, no, itong isang study na ginawa, no, kamakailan lamang, sabi po dito, ito daw pong sobra na pagkain ng sugar ay merong similarity. Can you imagine, ano, na i-compare tuloy siya. Meron daw itong similarity sa paggamit ng drugs. Di ba? So addictive, no? Nakaka-addict talaga ang pagkain ng matatamis, no? Kaya marami talagang mga tao nahuhook eh. Nahuhook sila sa pagkain ng matamis. Kaya kumustahin po natin, how are we doing? Kumusta ba ang ating blood sugar level? Mahirap talaga itong i-manage, kaya kinakailangan nating maging aware sa ating pang-araw-araw na
diet, no? Expose kasi tayo hindi natin 'to maiwasan. For example, sa araw-araw tayong mga Pilipino lalo na, hindi ba, napakahilig nating kumain ng kanin, di ba? Napakasarap napaka enjoy tayo, di ba, pag kumakain tayo ng kanin. But we all know na ito po ay starchy, no? Marami siyang content na carbohydrates. At ang carbohydrates, kapag ito po ay na-process sa loob ng ating katawan, kapag ito ay na-digest sa loob ng ating stomach, ay mauuwi sa glucose, no? At yan po ay maaaring makapagpataas ng ating blood sugar level. Sinasabi po sa atin na ang isang teaspoon daw, no, 1 teaspoon of sugar is equivalent to 4 grams, no, more or less, no. Yung isang kutsarita ng asukal ay mayroong 4 grams na sukat. Ngayon ang tanong, kumusta naman ang isang cup ng kanin, no? Yung mga 150 grams ng kanin, gaano po kaya karami yung asukal na pwede nating makuha kapag yan ang ating nagiging diet, no? Well, according to experts, sabi nila, it is measured about 10 to 15 teaspoons of sugar, no? Based on the glycemic index, no? Dahil mataas yung glycemic index ng kanin, kapag tayo po ay kumain ng 1 cup, no, of rice, comparable ito sa pagkain ng 10 hanggang 15 kutsarita ng asukal. Can you imagine, ano? Maiisip mo ba ang sarili mo na parang sumusubo ka ng 10 teaspoon ng sugar? Ganon ang pwedeng maging resulta kapag tayo po ay kumain ng 1 tasa ng kanin. Ang tanong, gaano karami ka kung kumain ng kanin, di ba? Pag nag-almusal tayo, how many cups of rice can we consume, di ba? Ilan yung nakakain mo? Siyempre, pagka tayo po ay nag-almusal, nagkakape tayo. Ano ba yung pangkaraniwang iniinom na kape ng maraming Pilipino? Di ba? Very common sa atin. Bibili ka lang dyan sa sari-sari store, bibili ka ng 3-in-1. Pero gaano karami naman kayang asukal ang meron sa isang 3-in-1 coffee? Yung mga ordinaryong coffee na nakikita natin sa tindahan. Well, according to One Packaging, no, dun sa likod ng kanilang packaging, sabi po ng isang popular brand, ang isang sachet ng 3-in-1 coffee ay mayroong 15 grams of sugar. Napakarami, di ba? Alam niyo ba kung gaano karami yung isang sachet? Ayan, according to the packaging, ang isang sachet po ay mayroong 25 grams of weight, no? Yung ating mga ordinary 3-in-1 na yan. So can you imagine, 25 grams yung bigat ng isang sachet, and out of 25 grams, 15 grams noon ay asukal. Kaya nga, hindi naman pala tayo umiinom ng kape. Pag ang ginagamit mo 3-in-1, ang iniinom mo ay asukal. O gaano karami yon? Yung 15 grams of sugar, well, that is comparable, equivalent, no, to 3.75 teaspoon. So, kung ikaw ay kumain ka ng sinangag, tapos naka isang tasa ka, aba, di 10 teaspoons na yon. Tapos uminom ka pa ng 3-in-1, di mga more or less 14 teaspoons of sugar. Doon pa lang sa sinangag at doon pa lang sa kape. O, di ba? Yung iba naman ang kinakain, pandesal. Gaano karami daw yung sugar diyan sa isang piraso ng pandesal? Ayun, nakalagay po diyan sa label, no? That is containing more or less mga 4.2 grams of sugar, no? Kaya ilang pandesal ba ang nakakain natin, no? 1 teaspoon of sugar per piece ng pandesal. Ang liit na nga ng pandesal 5, 10, yun ba ang nakakain mo? May palaman pa yon. Anong palaman? Peanut butter, di ba? Asukal din. So, yan yung diet na expose po tayo. Kumusta naman yung pansit? Kumusta naman yung noodles? Sabi ng iba, magda-diet ako. Hindi na ako kakain ng kanin. Kakain na lang ako ng pasta. Pero alam po ba ninyo na ang isang cup of pasta is more or less containing about 6.6 teaspoons of sugar. Ganun kataas yung kanyang sugar content. Siyempre, pag kumain ka naman ng pasta, ng spaghetti, for example, hindi mo naman kakainin yan ng walang sauce. Kumusta naman yung sauce?
The sauce is containing about 10 teaspoons of sugar. So, imagine niyo, combine po ninyo yan. Nag-almusal ka ng kanin o kaya tinapay na may peanut butter. Tapos nag-lunch ka nag-lunch ka sa mga fast food, no? May soft drinks pang kasama. Ang isang soda, yung isang bote ng soda po is containing about mga 10 teaspoons of sugar. So, pag kinompute mo yung kinain mo sa umaga hanggang sa gabi, di ba? More or less, you are consuming mga about 30 to 50 tablespoons of sugar. Ganun karami yung asukal na pinapasok natin sa ating katawan. Pero ang tanong, how much yung amount, no, of sugar that is really present inside our blood, no? Gaano ba yung kapasidad ng ating dugo na mag-carry ng glucose? Well, ang dugo po natin ay mayroon lamang 5 litro, no, ng liquid na dugo. So, napakakaunti, no? 5 liters, 5 litro lang. At yung 5 litro na yan ay mayroon lang na dapat na kapasidad na magdala ng more or less 100 milligrams, no? Per more or less po, that is only 4 grams. Pero ilan ang ating na-consume for the whole day? Di ba? Kaya huwag tayong magtaka kung bakit tumataas, no, yung ating blood sugar level. That's because masyadong marami, no, yung ating naipapasok na asukal sa loob ng ating katawan. Kaya very challenging talaga, no, na ito po ay i-manage. Lalo na ang asukal po ay hindi lamang accessible, no, easily accessible. Ito po ay isang napakahusay rin, ano, napaka-effective at napaka-inexpensive na food preservative. Magaling po siyang mag-preserve ng mga pagkain. Kaya nga, pag pumunta po kayo sa mga grocery stores, no, left and right ng mga grocery store, mga food item na ating makikita, almost everything contains sugar, no? Sa iba't ibang mga forma ng sugar. Kaya hindi natin talaga ito maiiwasan. Nandiyan na po siya talaga. Ang mangyayari po dito, ladies and gentlemen, kapag tayo ay tuloy-tuloy, no, sa pag-consume ng matataas na carbohydrates, high sugary food, no? Ang mangyayari po dito, pag yan ay pumasok sa katawan natin, ida-digest yan ng ating stomach and it will turn into glucose. At yan pong glucose na yan, pwedeng maging energy yan ng ating mga cells at ang ating liver po ay magtatago, no? Mag-i-store siya ng form ng glucose na tinatawag po na glycogen. At yung glycogen, ito po yung kailangan ng ating mga cells kapag nangangailangan sila ng energy. Kumbaga, para po itong gasolina doon sa isang kotse, no? Kaya kapag kailangan ng cells natin ng energy, maglalabas po ang liver ng glycogen. Pero yung paglalabas ng glycogen ay hindi automatic na ginagawa ng liver. Kinakailangan muna po na ito ay buksan ng insulin, ano, ng isang hormone na insulin bago lumabas yung glycogen sa loob ng ating liver. Now, meron pong binabantayan, ano, ang ating brain kasi yung brain po ang nagko-control ng paglabas ng insulin. Ito po ay lumalabas or napuproduce sa ating pancreas. Para po makalabas yung ma-release po yung glycogen, dapat ay magkaroon muna ng kakulangan ng glucose, no? So kapag bumaba yung glucose sa ating dugo, ang ating brain ay magsisignal sa pancreas to release the insulin nang sa ganun po ay ma-release ng liver yung glycogen. Dalawa po ang function ng insulin, ano? Kapag tumaas naman ang glucose sa ating dugo, magre-release din ng insulin ang pancreas para naman i-regulate ng insulin yung glucose na mataas na level sa ating dugo. So basically, dalawa po ang ginagawa ng insulin. Pag bumaba ang glucose, kailangan ng insulin para lumabas ang glycogen. Pag tumaas ang glucose, kailangan din po ang insulin para naman ma-absorb ng mga cells yung excess glucose in the blood. Now, ang problema po dito, no, ang sitwasyon po ng storage ng glycogen sa loob ng liver is only limited. Kasi syempre,
ang liver naman natin maliit lang yung kanyang size. So hindi lahat ng glucose ay kayang i-convert ni liver as glycogen. Limited lang yung supply, no? Limited lang yung storage space. Now, pwedeng mapuno 'yon. So pag napuno na yung kapasidad ng liver to hold the glycogen, diyan po ngayon magkakaroon ng problem. Kasi ang mangyayari po dito, yung excess glucose no na nasa ating dugo ay hindi na ngayon magiging glycogen, but instead ito po ngayon ay i-convert na ng liver para maging fats. No? Kaya nga nagkakaroon po ito ng unang epekto sa harapang bahagi ng ating katawan, di ba? Maraming mga tao lumalaki yung kanilang tiyan. Yan po ay isang palatandaan na nagkakaroon na no ng excess na glucose, dumami yung glucose, hindi na kasya doon sa loob ng liver, kaya ang gagawin ni liver, ito po ay i-convert niya ngayon into fats, no? Kaya healthy ba? Magandang senyales ba sa isang tao na yung kanyang stomach ay lumalaki? Basically, short answer po ay hindi. No? Kapag lumalaki ang ating waistline, yan po ay isang palatandaan na ang liver ay nahihirapan sa pag-handle ng excess glucose in the blood, kaya yan po ay na-convert into fats. No? At ang pagkakaroon po ng malaking tiyan, no? Yung belly fat, is more than just skin deep, no? Hindi lang natin kailangan paliitin ang ating tiyan para maging mas sexy tayo o mas maging magandang lalaki ka, kung hindi para lalo ka maging healthy, no? Kaya ang pagpapaliit ng waistline ay mas related po sa wellness. Ito po yung mga study ngayon kasi na nagpapakita no na napakalaki po ng relationship ng sugar sa pagtaas ng body fat ng isang tao. No? Kaya kapag nagkakaroon ka ng excess glucose, ito po ay maaaring magdulot sa iyo ng paglaki, no? Pagtaba. At meron pong mga na ngayon, no? Proven science na po ito na yung mga dietary sugar can cause de novo lipogenesis. No? Genesis, beginning, lipo is fat, de novo means new. No? So nagkakaroon po ng new development, no? New beginning ng mga fats. Nagki-create ang liver ng mga bagong fats kapag tayo po ay nagkaroon ng mataas na sugar level. Dati, kapag ang liver ng isang tao ay nasisira, this is because of too much alcohol, di ba? Pag masyado kang maraming iniinom na alcohol, pwedeng masira ang iyong liver. Pero ngayon, pansinin niyo po, may mga sakit na ngayon na tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. Dahil na-discover nila may mga bata as young as 7 years old, nagkakaroon na ng liver problem. May mga babae hindi naman umiinom ng alak, nasisira na rin ang kanilang liver. Marami po ang mga experts na nakadiscover na ito ay dahilan sa pagkakaroon ng mataas na blood sugar level. Kaya talagang kinakailangan po na ito ay ating makontrol. No? Ang pagtaas ng blood sugar ay maaaring magdulot ng maraming mga complications. Now, meron pong isang study dito, sabi dyan, no, non-alcoholic fatty liver disease from fructose, no, isang uri po ng sugar which is considered as weapon for mass destruction. Kasi ito pong fructose, mahirap po itong i-process ng katawan compared sa glucose. No? Sugar din siya, pero it's a different form of sugar. Marami po itong mga fructose na ito. Makikita nyo to as one of the ingredients sa maraming mga products sa grocery. No? Pag tinignan nyo yung label sa likod, makita nyo doon, fructose. Ano ang difference nito sa glucose? Ang glucose po kasi by itself, no, basta may insulin, pwede siyang ma-utilize ng mga cells natin. Pero ang fructose ay hindi makakapasok sa cells hanggat hindi siya pinaprocess ng liver. Kaya mangyayari dito, ma-overwhelm ang liver at kapag sumobra po, no, remember, pag hindi makalabas yung glycogen doon sa loob ng liver, bakit hindi siya makakalabas? Kasi mai-release lang yung nakastore na glycogen pag nagkaroon po ng mababang glucose sa dugo. Doon lang siya lalabas.
dahil nga kain ka ng kain ng mga bagay na mataas sa sugar, mataas ang glucose, hindi bumababa yung glucose level sa dugo. So yung glycogen na nakastore doon sa loob ng liver, hindi siya na-utilize, naka-stay lang siya doon. So there will come a time pwede po yung mag-ferment. Pag yung po ay nag-ferment, pwedeng masugatan yung ating liver. Kasi di ba pag nag-ferment ka, halimbawa yung mga coconut juice, no? Pag ferment mo yon, eventually nagiging vinegar. Pag pinatagal mo pa yung vinegar, pwedeng maging alcohol, no? Pag nag-ferment siya. Ganun po ang nagiging resulta sa loob ng liver kapag hindi nare-release, hindi nalilinis, hindi lumalabas yung mga glycogen natin. Pwede po itong mag-ferment, nagpuproduce yun ng alcohol, pwedeng masugatan, pwedeng mabutas yung ating liver, no? Kaya kapag hindi po natin yan naagapan, no, yung fatty liver, magbi-build up yung fats, pwede pong masugatan, no, karon ng steatosis yung ating liver. Eventually, yung liver na yan pwedeng magkaroon ng fibrosis, magbubutas-butas na siya, and eventually magkaroon ng cirrhosis. Yun po mahirap nang gamutin, no? Napakahirap i-manage ng liver cancer, no, pag nagkaroon na ng cirrhosis. Ito, tingnan niyo po yung isang video clip dito. Nagkaroon po ng bukol doon sa ibabaw, no, doon sa isang lobe ng kanyang liver, no. Kapag ganyan ang nangyari, no, medyo mahirap nang i-manage. Kaya maging ano po tayo, maging aware po tayo, number one, sa ating diet, no. Kailangan maging maingat tayo, don't take too much sugar, i-control na natin yung pagkain po ng lalo na ng kanin, no? Kung kaya nyong i-limit yan, much better, no? Maging aware ka sa quality ng kinakain mong pagkain at sa quantity ng iyong kinakain at sa frequency. So yun yung tatlong aspect na kailangan natin bandayan. Quality, quantity, and frequency of the food that we eat. So ano ngayon yung gagawin po natin? What could we do, no? Anong pwede natin gawing solution? Well, number one, lessen your sugar intake. Kung halimbawa po, kayo ay naghapunan na ngayon, no? Anong oras? Alas 8 ng gabi, naghapunan ka. Kung ikaw ay mag-aalmusal ng alas 8 ng umaga, 12 oras na nakapagpahinga ang iyong stomach. Di ba? Maganda yon. Kasi napapahinga mo yung iyong digestion at hindi mo na-overwhelm yung iyong pancreas na mag-produce ng insulin. Mas maganda yon. Pero ano bang ginagawa mo paggising mo? Paggising mo ba kahit hindi ka gutom, nag-aalmusal ka na? Baka pwede mong i-delay. Halimbawa, paggising mo ng alas 7 o 8 o'clock, 12 hours na yon. Baka kaya mo pang gawing 9 o'clock bago ka mag-almusal. Or baka kaya mo pang i-extend, gawin mo pa 11 a.m. bago ka mag-almusal. Kung hindi ka naman gutom, huwag ka munang kumain, hindi ba? I-extend mo yung rest ng iyong digestion. Ang tawag po doon, intermittent fasting, no? Kapag ikaw ay nagbibigay ng mahabang oras na pahinga sa iyong digestive system, nagkakaroon ka ng intermittent fasting, and that will help, no, to manage, no, yung iyong blood glucose level. Now, another thing that you can do is to try using our product. Meron tayong isang product na magandang gamitin to manage our blood sugar level. Ito po ay ang Power Green, no? Ang Power Green ay hindi lang makakatulong to manage our blood glucose level, it can also help provide the nutrition to our body. Kasi kung minsan hindi na natin iniisip kung ano yung nutrition na makukuha natin sa food na kinakain natin, hindi ba? Kailan mo tiningnan yung kakainin mo at tinanong mo sarili mo na may vitamins ba to? May minerals kaya ito? Di ba? Hindi naman natin na ginagawa yon. Pag mayroong nag-serve ng food sa atin, talaga kakain na lang tayo. Pero ang importante po kasi conscious ka, hindi lang dun sa ano yung kinakain mo, kundi ano yung makukuha mong nutrition dun sa food na kinakain mo. Now, if you're going to take Green Power, ito po ay magpo-provide ng magandang nutrition kasi napakaganda nung combination ng mga ingredients ng ating product na ito, no? It can give you proper nutrition. At kung kaya po ninyo, no, mas maganda ito. Iba sabi natin kanina, i-delay mo yung iyong meal, no? Pwede mong i-delay. Kung kaya mong tiisin yung hindi ka naman nagugutom, edi wag ka munang kumain. Or you can even substitute, no? Pwede mong i-substitute itong Green Power, no, yung isang sachet ng ating Green Power as your
meal. So instead of having lunch, no, baka gusto mo mag-take ka na lang ng green power. O kaya instead of taking your dinner, baka gusto mo mag-take ka na lang ng green power. Dahil yung nutrition po na ipoprovide nito is enough, no, to power your body to have energy. Napaka-nutritious ng ating green power. But talking about the topic for tonight, no, yung ating blood glucose management, ang green power po ay may taglay-taglay na ashitaba, no, yung ashitaba leaf. At ang ashitaba ay mayroon poong study, no, meron po tayong nakitang study rito that can help in lowering blood glucose level. Although this is an animal study, no, nagpapakita po ito na meron siyang magandang epekto para i-manage yung blood sugar. Then it also contains moringa leaf, no, yung pong malunggay. Ang alam natin sa malunggay, ito ay maganda for vitamins and mineral source. Pero meron din po pala itong maitutulong sa mga taong nagsasuffer sa diabetes, no? So meron din pala siyang effect, no, for management ng blood glucose ng mga diabetics. Ano pa? Meron din po itong taglay na spirulina. Ang spirulina is also very good to manage yung ating blood sugar level. May effect din ang spirulina, no, para mag-normalize yung ating blood sugar. Meron din po itong taglay na green barley, no, at ang green barley can also help, no, in normalizing our blood sugar level. Nandyan din po ang wheatgrass, no? Meron din tayong study na nakita na ito po ay makatutulong, no, for type 2 diabetics, no? Kaya imagine niyo, ang daming green combination ng green power, and all of these ingredients can help to regulate yung ating blood sugar level. It's also very high in chlorophyll, no, yung ating green power. Tapos meron pa siyang green tea at meron din siyang matcha, no? Kaya ito pong mga ingredients na ito, no, ng green power can help us not only normalize our blood sugar level, it can also protect our liver and can also help effective weight management, no, for our weight management. Kaya yung mga gustong mag-diet, no, hindi lang yung mga diabetic, yung mga katulad ko na gustong mag-diet, gumamit po tayo nito, no. Ako, I've been using green power and it helped me a lot para ma-maintain yung energy kahit ako po ay nag-skip ng meal. Ipinapalit ko to sa aking dinner, no, itong green power. Now, we also have another product that can help protect, no, our liver. Ito po ay yung ating glutathione product. Ito po ay Psycho White from Japan, no? Napakaganda nung ating Psycho White kasi ito po ay mayroong active ingredient na cetria, no? Meron siyang reduced glutathione. Ang alam ng maraming tao, ang glutathione ay magandang skin regimen dahil nakakapagpalighten ng skin, nakakapagpaputi. Tama naman yun, totoo naman yun. But ang gusto nating overall effect na makuha from glutathione is its protection, no, that it can give from for our liver. Kasi nakita po ng isang study na ang glutathione ay pwede po nating magamit to protect our body from non-alcoholic fatty liver disease. By the way, sa November 22, no, meron po tayong event sa Novotel. Meron po tayong mga representatives sa Japan nung product natin na Immuking na ipakikita ko in a little while, no. Now sa November 22, yung mga Japanese scientists will be visiting our office at maganda po, you can participate dito sa ating event na ito. Makakwentuhan nyo rin yung ating mga representative from Japan. Kaya ako na-mention yon is because itong ating Psycho White product, no, itong ating glutathione product is also manufactured in Japan, no? Yung active component po nito na cetria ay galing sa Japan at isa ito sa mga i-discuss ng mga Japanese scientists natin this coming November 22, no? Kaya hopefully makapag-organize tayo ng group of doctors na makausap ng mga Japanese scientists natin para makita nila kung ano yung science behind our products, no? Kaya gaya po ng nasabi ko, no, itong dalawang produkto na ito, yung Green Power, yung Psycho White, it can help, no, protect our liver para hindi ma-overwhelm yung ating liver sa pagmamanage ng mataas na blood glucose level. Kasi pag tumaas po yung ating blood glucose level,
hindi lang yung liver ang magiging problematic, pati yung mga blood vessels natin. Pwede po itong tumigas, no? Ang term na ginamit po dito sa isang write-up, no? Pwedeng mag-caramelize yung ating dugo at magkakaroon po ng problema sa circulation. Kaya magiging brittle, no, yung ating blood vessels. Pwede ring magka-problema yung ating mga mata kapag tumataas ang ating blood glucose, no? Kasi nga nagiging poor ang circulation, no, yung mga maliliit na ugat ng mata pwedeng magkaroon po siya ng problem, mag-collapse dahil hindi na siya regularly, no, na nasusuplayan ng dugo na may oxygen. Ang puso ay pwede ring magkaroon ng problema kapag tayo po ay nagkaroon ng mataas na blood sugar level kasi magtatrabaho ng mabigat ang puso para lang mapaikot niya yung caramelized blood, no? Yung malapot na dugo. Para po yun makarating sa paa natin, kailangan magbobomba ang puso ng malakas. At kapag lumakas yung bomba, tumataas yung pressure, may mga maliliit na ugat ng ating katawan na pwedeng masira, no? At gaya ng kahit na anong muscle, no? Ang puso ay muscle, pag lagi mo siyang ginagamit, no, overwork ang muscle, lumalaki siya. Kaya pwedeng magkaroon ng problem ang ating mga puso. Ayan, sabi po dito, nalilink ang mataas na blood sugar sa mga tinatawag na coronary heart disease. Alam niyo po, ang diabetes naman, hindi naman nakakamatay. No? Ang problema, pag meron ka ng diabetes, maraming komplikasyon. Di ba? Pag nagkaroon ka ng diabetes, yung liver mo, pwedeng masira. Magkaroon ka ng fatty liver. Yung mga ugat ng katawan mo, titigas. Yung puso, mahihirapang bumomba, no? ng maayos. At isa pa sa pwedeng masira pag tumaas ang blood sugar ng isang tao ay ang ating mga kidneys, no? Kasi nga maninipis lang po yung ugat ng ating kidneys. Imagine niyo 'yan, no? 110 microns yung pinakamanipis na ugat sa loob ng kidney. Kasing laki lang po 'yan ng hibla ng ating buhok. So imagine mo kung mataas ang blood pressure mo, daan ng daan yung mabigat na pressure ng dugo sa maninipis na ugat ng ating kidneys, pwedeng masira, di ba? Magi-increase yung pressure. Kaya related din po, no, ang diabetes, yung mataas na blood sugar sa mga kidney problems. Kaya talagang napakahalaga na i-monitor ang blood sugar. Now, here's another product that can help, no? Lalo na yung matataas ang blood glucose. Yung pong ating Oxynergy, yung ating liquid oxygen supplement. Ito po ay galing sa Amerika, no? Yung product na ito ay imported from the USA. It contains 350,000 ppm of dissolved oxygen molecules. So napakataas ng concentration ng liquid oxygen molecules ng product natin. This is bioavailable. So no need to undergo process inside the body. Hindi na po siya dadaan sa baga at hindi na rin siya dadaan sa stomach kasi yan po ay ipinapatak under the tongue. Pag yan po ay ipinatak under the tongue, mga 10 drops, no, under the tongue, magpe-penetrate na po yan sa ating mga blood vessels kasi maraming nerve endings, no, under the tongue. So maa-absorb ng katawan yung oxygen, no? At sabi nung iba, totoo ba na merong oxygen in liquid form? For so long a time, alam ko ang oxygen ay gas. How do we answer that question? Very simple lang po, matagal nang merong liquid oxygen. Di ba may tubig? Anong chemical symbol ng tubig? Ano yung letter O sa tubig? O, di ba oxygen? Ibig sabihin po niyan, ang oxygen o ang tubig ay mayroong dissolved oxygen. Kaya lang mababa yun. Ano? Hindi natin yun magagamit for supplementation kasi hindi enough para ma-absorb ng ating katawan. Halimbawa, ang tubig po sa gripo, 6 to 8 ppm lang yan eh. So kulang na kulang, ano? Yung bottled water, it's only 7 to 8 ppm. Yung pong ocean water is only 9 ppm. Yung fresh water, no, yung stream water, it's 14 ppm. Pero ang product natin, ang Oxynergy is 350,000 ppm, no, parts per million of dissolved liquid oxygen molecule. Kaya once you put it under the tongue, you put 10 drops under the tongue, sublingual application, mabilis po itong nagpe-penetrate and it can be absorbed by the blood. Tumataas po yung blood oxygen level ng ating katawan. And in the US, our product had undergone testing for safety and non-toxicity. No, ang SGS po, ang SGS US Testing Laboratory
gave our product a certification that, number one, our product is not orally toxic. No? Very important po yan para hindi tayo nag-aalala na baka tayo mapahamak o baka tayo magkaroon ng problem when we use Oxynergy. Hindi po, no? Non-toxic po yan. Wala rin po itong toxicity sa dermal application. Wala rin itong dermal irritation. In fact, oxygen is very good for the skin, no? Maraming mga beauty products, maraming mga skin products na meron pong kahalo na oxygen. Bakit nila hinahaluan? Ang oxygen kasi is proven to be very good for the skin. Kaya itong product natin mas concentrated, mas maganda nga po directly, no? Ipahid nyo na yan sa skin. Kung may sugat, may open wound, madali pong ma-heal, no? Madaling matuyo yung mga sugat, no? Pag nilagyan nyo ng Oxynergy. Kaya our product is safe and most of all, no? Ito po ay naipa-register na rin natin. This is registered and approved sa ating FDA. No? We were able to use the word oxygen. We were able to use the word supplement and the word liquid. No? Kaya siya po ay isang liquid oxygen supplement. Marami pa po tayong mga products, no, na available sa company. Hindi natin ito madidiscuss lahat. Right now, in relation to the topic of high blood glucose level, yung pong tatlong product na yon ay pwede nating magamit to manage our blood sugar. But we also have another good product. Ito po yung ImmuKing. Ito yung sinasabi ko sa inyo na product from Japan, no? Yung formulation ng active ingredient nito ay galing sa Japan. Meron po siyang Immuse, no? Ito po yung active component. At ang Immuse ay meron pong 30, no, different studies. Imagine niyo, napakaraming studies po nito. And out of the 30 studies, 13 po diyan ay mga human trials na nagkaroon po ng functional efficacy, no? Kaya nga nabigyan ng Japan ang Immuse ng approval na gamitin yung salitang immune health booster, no? Yung salita po na yon, because it was proven to have functional efficacy based on the clinical trials done in Japan. Tapos meron pa rin po siyang kasama, no, na plant-based stem cell. Meron siyang Swiss green apple stem cell at meron din siyang grape stem cell na ang gumawa ay ang Phytocell Tech sa Switzerland. And hopefully sa November 22 ay makakapunta rin po yung representative ng Phytocell Tech dun sa ating event, no? Kaya talagang mark your calendar, no, sa November 22. Then we also have other product lines. Meron tayong colon cleansing product. Chocolate-based po ito, Theobroma. Napakagandang colon cleansing product nito. Meron din tayong MG Vitamin, no? Magnesium po yan, magnesium with vitamins and minerals. And of course, yung pinaka napaka flavorful na coffee natin. It's called kape natin na mayroong 14 ingredients in one, no? Kaya these are just some of the products available po sa ating company. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan about the product, you can talk to the person who invited you or later on po dyan sa chat box, no? You can type your questions. Now, another good thing about the company is its affordability, no? Yung mga products po na ito is very affordable. Tingnan nyo naman yan. Oxynergy is a life-saving product, no? Pero 1,250 lang siya per bottle. 1 month na po yan, no, na pwedeng gamitin ng isang tao. Yung ating ImmuKing, meron po itong 2 plant-based stem cell. Makikita nyo sa Facebook, ang dami nagbebenta ng stem cell, pero ang prices nila napakamahal. 6,000 and above. Tayo po, meron pa tayong Immuse, no? May kasama pa yan na tested na active ingredient from Japan, pero we only sell it at 4,800. Yung coffee natin is only 290 pesos. Yung Green Power, kanina baka may nagtatanong, no, magkano ba yung isang box ng Green Power? 960 lang po yan. Alam nyo, itong Green Power, no, hindi ko na-mention kanina, meron po siyang 3 grams ng barley. Marami kayong makikita na barley product sa Facebook na minamarket. Pero ang laman ng mga barley products na yon, purely barley lang, 3 grams lang. Tayo, kung naalala nyo kanina, no, may spirulina pa yan, may moringa, may wheatgrass.
But we make sure ang laman na barley ng Green Power is also 3 grams. Kasi yan yung sinasabi nilang therapeutic, no? Therapeutic na dose ng barley. Pero alam niyo po ba kung gaano kadami, no, yung ating isang sachet ng Green Power? Yung sa atin po 20 grams. Kaya you get more value from our product. And look at the price, mas affordable pa nga tayo compared doon sa mga available sa online na mga barley. Kaya you get more value with our products. Sa MG Vitmin, it's only 350. Ito pong Theobroma, no? Theobroma chocolate ito ha. May nakita ko sa Facebook, 550 per bottle. Pero sa atin, it's only 399 pesos. Bakit natin nagagawa yan? Because one of our partners in the company is also our manufacturer. Kaya ang principle ni Sir Danny, kinakailangan hindi lang maganda at effective ang product mo. Dapat affordable din. No? Kaya ganyan ang ating pricing scheme. At ito po, ladies and gentlemen, selling price yan. Kapag kayo po ay naging part ng ating community, no, nag-join kayo as part of our distributor, no, one of our distributor, you can even purchase the product at a lower price. Imagine niyo po nito, ang Oxinergy from 1,250, you can only purchase it at 750. Grabe, hindi ba? Life-saving product. Yung pong coffee, wala akong nakita na healthy coffee ngayon available sa ganitong klase ng platform na 160 pesos. Pumunta kayo sa mga grocery, may mga coffee sa grocery na 10-in-1, 12-in-1. Ang presyo niya mas mahal pa. Mas mahal pa sa 160. Samantalang dito sa 160, may income ka pa, hindi ba? Meron kang rebates, meron kang income na pwedeng makuha. Kaya napaka-affordable ng mga products natin. MG Vitmin is only 200 pesos. Ang Keto Cleanse Chocolate Theobroma, 230 pesos, no? At yung pong ating Green Power is only 480. Ang Immuking is only 3,500. Kaya 30 to 50% discount ang makukuha ninyo when you decide to become a distributor. Kaya we are inviting everyone, ano? Kayo po na nandito live na nanonood ng Zoom, we invite you to become part of our community. Kayo na nanonood ng video na ito, kausapin ninyo kung sino po yung nag-share ng video na ito and ask them how you can become our distributor. No? Ito po yung process. Una, you select the product. No? Bumili ka lang ng product, magiging part ka na ng community, you will become a distributor. Ang product na bibilin po ninyo, naka-bundle yan. No? Kasi maraming produkto eh. So ang ginawa ng company, nag-create po siya ng mga iba't ibang bundle. Piliin mo na lang kung ano yung bundle na gusto mo. After choosing the product, bibigyan ka pa ng company ng, syempre yung produkto, bibigyan ka ng lifetime na distributorship dito sa ating program. Meron kang matatanggap syempre ng mga discount privileges at meron kang, ito yung pinakamaganda po, meron kang monitoring sa iyong business because we give you a 24/7 online web platform. Dito po sa web platform na ito, pwede mo itong gamitin sa Facebook, pwede mo itong gamitin for your online advertisement, meron ka ng affiliate link, meron ka ng sariling negosyo, pwede po natin gamitin yung tinatawag na dropshipping or e-commerce. Ibig sabihin po niyan, mag-advertise ka lang sa Facebook, mag-advertise ka lang sa mga online platform. Pag merong customer na bumili, ang company ang magmamanage po ng mga services na yan. Sila ang magde-deliver, company ang magko-collect, company po ang magde-deliver. Kaya very ano po yan, very convenient on our part. Alright, so ano pa ang mga products na pwede mong piliin? Ito po yung mga bundle na sinasabi po namin. Una, you can choose to purchase the product bundle or product package na tinatawag po nating GoPro. Yan po yung unang option ninyo, GoPro. Ang GoPro ay nagkakahalaga ng 4,800 pesos. No? Pare-pareho po, lahat ng GoPro, iisa lang ang price, 4,800. So may option ka to purchase Oxinergy 4 bottles. Magkano po yung Oxinergy? Naalala nyo ba yung sinabi ko kaninang price? 1,250. So kung ikaw ay tatanggap ng 4 na bote, kayo po ay mayroong makukuhang product na worth 5,000. But you will not pay 5,000 pesos. Ang babayaran nyo lang po ay 4,800.
So kung Oxinergy ang gusto ninyo, GoPro ang napili ninyo na package, yan ang pwedeng option. And here are the other choices, no? Pwede rin naman kung gusto mo po Imuking, no? Imuking ang gusto ninyo, meron tayong bundle ng Imuking, 4,800 isang bote na. O kaya gusto mo yung Keto Cleanse, no? Yung Theobroma chocolate. Meron kang matatanggap na 9 bottles ng Keto Cleanse. Or you may want to choose the assorted, no? Ito, meron po tayong mixed product. Meron ng Oxinergy dyan, meron ng Green Power, may Keto Cleanse, may MG Vitamin, no? So, yan yung mga pwedeng pagpilian para ikaw ay bumili ng 4.8 na GoPro package. Now, aside from the 4,800 GoPro, pwede rin po kayong pumili nung mas maganda, no? Actually, ito po yung best alternative, no? Best option, I mean, no? Star Pro Seller. 6,680 yung pong purchase. Pero mas malaki ang makukuha ninyong value dahil 6 na bote ng Oxinergy sa 1,250, you get 7,500 worth of products. Pero ang babayaran mo lang, hindi 7,500. Ang babayaran mo lang, 6,680. No? Kaya you get more value, you get the full privilege ng isang distributor dito sa SMH. Kaya if money is not a problem for you, no? Hindi naman issue ang pera sa'yo, ang kapital sa negosyo, eto na ang bilin mo kasi mas marami kang benefit na makukuha dyan. O kaya naman po, you may want to choose combination ng Imuking at saka ng Oxinergy, you also pay 6,680. Or if you want the other product lines, eto po yung option, no? Pwedeng combination ng 2 bote ng Oxinergy, merong Green Power, may Keto Cleanse, may MG Vitamin, no? Or puro Green Power. So, yan po, yan yung mga options na pwede nyong pagpilian. Lahat ng yan ay nagkakahalaga ng 6,680 pesos per bundle, no? Alin man ang piliin nyo dyan, 6,680 po yan sa isang bundle. At kapag kayo ay nakapag-purchase na ng ating product package, kayo po ay magiging isa ng distributor. At pag distributor na kayo, you are now entitled to receive several income streams, no? Marami tayong income stream, 7, napakagaganda niyan. At kagaya ng nabanggit ko sa inyo kanina when I started sa introduction, meron pong ini-introduce ngayon ng company na another income stream, this is an additional income stream na tinawag po nating Unit 3 system. Ang ibig sabihin ng Unit 3, Unique Network Integration to Redefine Earning Empowerment. O ba, di ba? Napakaganda ng pangalan na ginawa ni Sir Danny, no? Number 1, magkakaroon tayo ng redefinition ng earnings natin. Ma-empower yung ating capability to earn. So malaki ang income potential dito. Yun ang ibig sabihin. Pagkatapos, meron itong tinatawag na network integration. Ano ba yun? Anong ibig sabihin ng network integration? So pakinggan po ninyo at ating iisa-isahin yan later on in a little while, no? Unahin ko lang muna yung kung ano yung nakita na natin before kung kayo ay distributor na. Number 1, binanggit ko to kanina, you get access to discounts. 30 to 50%. As a member, you get product discounts. So ito po yung price list natin, no? Nasa website din naman natin yan. Pangalawang income stream is the direct referral bonus. Ang direct referral ay nakukuha natin every time someone purchase a package directly from us. No? So kung meron kang kaibigan, meron kang na-invite na isang kakilala, bumili po ng GoPro na 4,800, meron kang 300 pesos. Direct referral bonus mo yon. And you can sponsor as many people as you can. No? Every time you sponsor a GoPro package, lagi kang may 300. Unlimited yung width na pwede mong ma-sponsor. Now, ito maganda. The company offered an option, no? May option tayo ngayon dito na kung sakali na gusto mo, kung gusto mo lang naman, na i-claim, no? I-exchange yung 300 pesos, pwede mong palitan yan ng isang bote ng Oxinergy. Meron tayong online marketing, di ba? Pwede mong ma-dispose yan, pwede mong ma-retail yan sa mga customers mo ng 1,250. Kaya yung 300 mo, pwede mong gawing 1,250. Di ba? O kaya gamitin mo.
Kung naubusan ka na ng stock, wala ka ng personal na gamit, o imagine yung 300 na direct referral, may isang bote ka na ng Oxynergy. And if you sponsor a pro seller, no, yung 6,680, ang makukuha naman po natin 500 pesos, no, for every direct referral. At ang option naman dito, kung gusto mo naman yang palitan ng Oxynergy, you can exchange it for 2 bottles. Kaya pag GoPro, 1 bottle ang exchange. Kung product, pagka naman po pro seller, 2 bote ng Oxynergy. Kapag yan po ay nai-retail nyo, ladies and gentlemen, grabe yan, 2,500 po yan pagka nai-retail natin. Kaya mas lalaki yung value, di ba? Okay, pangatlo, ito po yung ating team sales bonus. Ang team sales bonus po ay income na makukuha natin if we are going to develop at least 2 sales group, minimum. So probably nakita nyo na to sa ibang mga program, merong left group, merong right group, di ba? Binary na structure. Pero dito po sa ating company sa SMH, pwede kang gumawa ng pangatlong grupo. So hindi tayo binary, we are a trinary pay system, no? Trinary yung ginagamit natin. Develop 3 groups. Now, dito sa ating program, hindi tayo binabayaran based on the number of people, hindi doon ang basis ng income. Hindi rin tayo binabayaran based on the number of packages. Instead, we are getting paid with team sales bonus based on points. So mag-iipon ka ngayon ng points at pag nag-prepare yung mga points, doon ka ngayon makaka-receive ng income. For example, meron tayong entry package na tinawag nating GoPro, hindi ba? 4,800 yon. At meron naman tayong entry package na tinawag nating Pro Seller, which is worth 6,680. Ang GoPro ay merong inallocate ang company na 2 points at ang Pro Seller ay naglagay ang company ng 3 points. So pag yung mga points po na yan ay nag-prepare, that is when we get the team sales bonus. Ang income na ibibigay ng company is 400 pesos for every paired points, no? So pag nagpapares yung mga points, lagi po kayong may 400 for every paired points. So let us try to illustrate, no? Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, si letter A bumili ng Pro Seller package, no? 6,680. Magkano po yan? Ilang points po yan? 'Di ba? May 3 points yan. Now, si letter B, nag-purchase din siya ng Pro Seller package. So again, si letter B ay meron ding 3 points. So kapag pinag-pair natin yung mga points ni letter A at ni letter B, ilan yung mabubuo mong paired points? Makakatatlo po kayo, di ba? Ang usapan natin, bawat pair ng points ay babayaran ng 400. So, ang income mo ngayon na team sales bonus ay aabot sa 1,200 pesos. Nakuha nyo po, nag-pair yung 3 points eh. Now, what will happen kung si letter C, ang binili naman niya ay GoPro? No? Ilang points ang GoPro? 2 points, hindi ba? So yung 2 points na yon ng GoPro, mag-prepare uli yon doon sa 3 points ni letter A or ni letter B. Kahit alin doon, mag-prepare siya uli doon ng isang beses lang. So therefore, meron ka na namang makukuha na 2 paired points. I-multiply mo bawat point sa 400, magkano ngayon yung team sales bonus mo? Meron kang additional 800 pesos. Ganyan po natin kino-compute ang ating team sales bonus. No? Now, let's give another example para mas lalo nating ma-appreciate ito. What will happen kung si letter A, ang binili po niya for 8 GoPro. Si letter B, ang binili niya 6,680 na Pro Seller. So, ilang points yung GoPro? 2. Ilang points yung kay letter B na Pro Seller? 3. So, ilang points yung mabubuo mo? 2 points and 3 points, makakabuo ka ng 2 paired points. Sorry po typographical error yan. 2 paired points po yan. Kaya i-multiply mo yan sa 400, meron kang matatanggap na 800 pesos. No? Yan ang iyong magiging team sales bonus, 2 paired points. Now, what will happen kung si letter C nag-GoPro din? Though there's another 2 points, 800 na naman yan. Ngayon, mapapansin po ninyo, meron po ditong excess sa letter B. Di ba? Kasi ang nagamit lang dyan, 2 points lang eh.
So ilan po yung hindi nabayaran? Ilan yung sumobra dito? Meron ka ditong excess na 1 point. Anong mangyayari ngayon dyan sa 1 point na yan, 1 point na yan na hindi na-utilize? Well, ang system po natin ay ang gagawin niya, lahat ng mga hindi nababayaran na points, hindi nagagamit na points, ay i-carry over sa next processing time. Kaya yung susunod na process ng system, yung 1 point na yon ay magiging waiting points mo sa iyong grupo. No? Kaya may nag-aantay na. Pag pumasok sa grupo ni A or ni C, mag-prepare po yon, magagamit po yon. Kaya ibig sabihin yan, walang mawawala na commission sa iyo, no? Walang mawawalang points. Now, take note po kung ano yung sinabi natin ano dito sa ating slide. Ang ginamit natin dito ay carry over for the next processing time. Sa ibang company, carry over 'yon sa next processing day. Kasi ang ibang company nagpo-proseso ng kanilang income on a daily basis, no? Daily kino-compute tapos nire-release yung payout ng weekly. Ganun ang ibang company. Pero tayo hindi. We process our commission on an hourly basis, no? Processing time po natin ay hourly. At dahil hourly kino-compute ang commission, hourly pwede kang mag-request ng payout. Every hour pwedeng payout, hindi ba? Anong advantage nun? Aba, di hindi ka na mag-iintay ng matagal, no? Hindi ka na mag-iintay ng 1 linggo para makuha yung iyong income. Pwede mo agad ma-withdraw yung iyong commission on the same day, no? Nag-payout ka nung umaga, sa tanghali, gusto mo, kukunin mo na yung commission mo. Walang hinihintay na processing time. Ang maganda pa dyan, ladies and gentlemen, every time you qualify, no? Every time you qualify for a commission, the system will send you a notification. Imagine that, no? Oh, every time na meron kang income, kahit 300 pesos lang yan, ang company po ay magsisend sa iyo ng notification via SMS at sasabihin sa iyo, ikaw ay merong income. Di ba napakaganda, no? Kaya yun yung isa sa mga advantages, no, ng ating company. Wala po tayong limitations, no, sa ating positioning. Pwede po kayong magkaroon ng unlimited na mga accounts. Wala na po tayong fifth pair deduction. Alam niyo po ba 20% ng income ang nawawala kapag meron pong fifth pair? 20% yun. Malaki yun. Sa atin, wala na yan. Wala po tayong maximum pairs per day. Diba? Sa ibang company, nakalimita ka, 10 pairs lang. Yung iba, 5 pairs nga lang. May nakita ko, 5 pairs lang. Tayo wala eh. Walang maximum pairs per day. Wala po itong flash point, no? Walang flash out. Kahit ilan yung pair for the day po, makukuha mo, pwede kang bayaran. At wala na rin tayong maintenance sa ating team sales bonus. Sa ibang company, you have to purchase a certain amount of product para makuha mo yung income mo sa binary. Sa atin, hindi. Wala po yung maintenance. Now, ngayon, ang tanong ng iba, paano ngayon yan masusustain? Baka naman tayo ay malugi. Baka naman tayo ay mag-overpay. Ano ang safety measure ng company kung wala na ngang fifth pair, wala pang flash out, unlimited pa yung mga accounts? Anong limitation? Ano ang security ng system? Abay, ibang klase po yung ginawa ng SMH, no, sa leadership ni Sir Danny. Ang ginawa niya ganito, ito yung ating safety measure, no. The company is implementing, no, a maximum pairs of 100 for every level, no? So yun po yung ating safety measure diyan. Magkaiba po kasi yung maximum pairs per day sa ibang company, 'di ba? Anong binibigay nila na safety net daw nila? Ang ginagawa nila 10 pairs sila sa isang araw. In excess of 10 pairs, magfa-flash out na 'yon. This is from the other company ha. Sa atin hindi ganyan. Ikaw ay bibigyan ng company ng pagkakataon na kumita, bubuelo ka muna, no? Buelo ka. 100 pairs per level. Ganito po kasi yan, kung perfect nagdo-duplicate yung network mo, no, yung grupo mo, pagdating po dito sa level 8, pansinin niyo, no, sa level 8, 256 yung mga tao. 128 sa kaliwa, 128 sa kanan. So pag nag-pair yun, you are supposed to get, no,
makakabuo ka doon ng 128 pairs. Yun po yung maximum na makukuha mong pairing doon sa level 8, no? Pero nga, dahil nga ang company po ay mayroong safety net na 100 pairs per level, ang ipipay out sa iyo ng company dyan ay 100 pairs. Yun ang safety net. Pagdating ng level 9, ang maximum na pwede mong makuha dyan na pairing, dahil merong 512 na tao dyan 258, no? 256, sorry. 256 yung total pairs na makukuha mo dyan. But since we are implementing a 100 pairs per level na safety net, ang gagawin ng company, i-release lang niya yung 100 pairs. No? So straight po yan, 100 pairs per level. Ngayon sabi nung iba, hindi ba ako lugi dyan? Kasi parang mas maganda yung 10 pairs per day. Actually, hindi po. Mas maganda po ito. Let me tell you why. No? Pag 10 pairs a day ka lang, imaginein mo to, dito na lang sa 100, dito na lang sa 32. Sa 32 na lang. Pagka nagkaroon ng buwelo, alam mo, minsan talaga sa isang leg, no? Meron talagang isang runaway, meron talagang nagiging strong leg. Pagka yan ay nalampasan mo yung 10 pairs sa loob ng isang araw, naka 10 ka o naka 11 ka, lahat ng existing mo na mga transactions will flash out. Back to zero ka naman. Back to zero ka ng back to zero. Ano ang chance na yung grupo mo pwedeng mag 10 pairs? Abay, napakalaki po, no? Malaki po ang chance. Konti lang yan. Yung 10 transactions na yan. Sa atin, ang ginawa ng company, ang ginawa ni Sir Danny, sabi niya, okay, sige, gusto mo 10 pairs per day. O, ibibigay ko rin yan. Sabi niya, sabi ni Sir Danny, gusto mo 10 pairs per day, di ba? Diyan ka sanay. Ibibigay din yan. Makukuha mo pa rin yan. Pero bago natin tasahan, bago natin bawasan ang income mo, dahil magpa-flash out agad yan ang sabi ni SMH, ang sabi ng company, hayaan mo munang bumuelo ka. Ayaw mo ba yun? Buwelo ka muna. Bago gamitin yung flash point, yung flash out, kumita ka muna, guaranteed 100 pairs per level. Kaya tuloy-tuloy po yun up to the infinite level, tuloy-tuloy, wala kang ifa-flash out dun sa first 100 pairs mo. Now, what will happen dun sa excess? Katulad nito, dapat kikita ka ng 128, binayad lang ng company 100. Di nawala yung 28. Saan na napunta yung 28? Dito naman, 256 sa level 9. Ang binayad lang, 100. O nasa na yung 156? Saan na napunta yung 156? Ang company po, ganito ang ginawa. Ibibigay pa rin yan ng company. Pero, yan ibibigay pa rin. Ay, sorry. Ay. Dali. Ayan, ibibigay pa rin yan ng company. You can still earn beyond 100 pairs. Kung paano, yun yung next income stream na sasabihin ko sa inyo. Meron na ngayong requirement. Dito, kailangan mo magtrabaho. Paghirapan mo talaga, no? Trabahuhin mo yung organization mo para ikaw ay kumita beyond 100 pairs, no? So, huwag kang mag-alala ha, huwag kang matakot diyan sa 100 pairs per level kasi beyond 100 pairs, kikita ka pa rin, may payout ka pa rin diyan. Okay? Now, ito ang tingnan mo. Ito ang tingnan niyo po, no? Lalo na yung mga nagni-network po ngayon, siyempre tayo, nagni-network tayo. Gusto natin maging profitable, di ba? Negosyo ito, no? Gusto nating maging healthy, ang daming magagandang product, pero bottom line tayo mga network marketers, no? We want to earn. Ito, i-compare po natin ang SMH program. Tingnan niyo po ito, ha? Sa ibang company, sa ibang programa, ang mga entry level nasa 5,000. Tayo, ang entry level natin 4,800. So mas mura tayo, mas affordable. Pero hindi yan ang importante. Ito po ang tingnan ninyo. Yung payout, yung pay plan na ino-offer ng mga ang entry 5,000, 500 lang po per pair. Compare nyo po yan sa SMH. Magkano? 800. Mas malaki. Yung kikitain mo dito sa SMH, mas mababa pa yung entry level. Wala na silang trinary. Tayo may 800 ka pa pag nag-build ka ng third leg. Nakuha nyo yun? So, yan po yung ating tingnang mabuti, no, sa program na ito. Now, look at the 7,000 entry sa ibang company. Sa 7,000 na entry, ang atin po 6,680 lang, mas affordable. Pero look at the pairing. 1,000 ang ipini-pay out nila sa binary, tayo po ay 1,200.
So mas profitable ito. Sa trinary, wala na sila. Tayo may 1-2 na naman tayo na ibinibigay na income sa third leg mo. Kaya ang ibig sabihin nito, ladies and gentlemen, with the SMH program, no? Dito po sa company na ito, ang product dito maganda. We are the only company promoting liquid oxygen. Walang ibang company na mabibilhan ka ng liquid oxygen na concentrated 350,000 ppm, 750 pesos per bottle, no? Kaya dito profitable ito, mababa ang entry natin, pero malaki ang ating pairing income, no? So that is what you look at, no, dito sa ating programa. Tapos number 4 income stream, ipunin mo lahat ng trinary mo, lahat ng naiipon mong trinary income. Meron pang lump sum bonus na ibibigay ang company. Pag nakaipon ka ng 34 trinary pairs, no, hanggang dyan yan, no, maraming budget yan na ibinibigay ang company. Kaya nag-accumulate po yan, no time frame. Okay, number 5, meron tayong tinatawag po na unilevel bonus. Dito sa unilevel bonus, you need to purchase what we call the unipack bundles, no? May mga product na ginawa si SMH na bibilhin natin. This is our monthly patronage. Kasi yan naman po ang essence ng magandang negosyo, di ba? Pag maganda ang negosyo, dapat po pinapatronize natin. Every month, bibili ka ng mga product bundle. Ito yung monthly maintenance natin. Lahat ng mga product po na yan ay mayroong katumbas na commissionable volume, no? May mga CV po yan eh. Iba-iba po ang CV niyan eh. Depende sa product na nagustuhan ninyo. Ang amount niyan ay umaabot po, ang range niya na 1,000 to 1,200 pesos. Yun, doon basically, no, nagpa-price range, no, yung mga product po natin. So, mamili kayo kung anong gusto ninyo. Ang gagawin ng company, ipi-pay out po yan ng unilevel. 10% ng commissionable volume. Straight yan, from level 1 up to level 10, 10% ng commissionable volume ng lahat ng binili ng organization mo, ipi-pay out po sa'yo on a unilevel structure. Alam nyo kung anong potential niyan? Ito sa 3x3 lang. No? Kapag ka ikaw ay mayroong grupo na tatlo-tatlo lang, bumibili lang ng 100 CV. 100 CV lang yung binili nila every month. Tatlo-tatlong tao, kapag nakumpleto mo yung level 10, no, 885,000 pesos na rin yung pwede mong maging potential income sa unilevel. So based on commissionable volume, repeat purchase po ito. Ang maganda dito po sa SMH, yung repeat purchase, binayaran ng unilevel, di ba? Yan, nakikita ninyo, binayaran ng unilevel. The same points, parehong points po yan, ano? Yung CV na yan, babayaran uli yan ng binary at ng trinary. Kaya ang tawag natin dito, repeat binary and trinary bonus, no? Yung CV na yon, kanina binayaran na yung CV na yon ng unilevel, the same CV will be paid out based on your binary and trinary structure naman, no? Kaya halimbawa, yung group A mo, nakaipon yung group A mo up to the infinite level, 200,000 CV. Yung group B mo, nakaipon ng 150,000 CV, infinite. So meron kang 150 CV na paired points, no? 10% niyan ipipay out sa'yo as repeat binary bonus. No, sa trinary naman ganun din. Kung ilan yung total CV nung iyong trinary leg, no? 10% nun ipipay out sa iyo as your repeat trinary bonus. No, kaya ang ganda, di ba? Nagpipay out ka sa repeat purchase ng unilevel at nagpipay out ka ng binary and trinary. So yan po yung ating repeat purchase commission. Now let me show you kung ano yung kailangan gawin para kumita ka doon sa excess ng iyong 100 pairs per level. Di ba sabi ko kanina, yung lumalampas sa 100 pairs per level, ipipay out pa rin ng company yun sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. Pero ang kailangan po para i-pay out sa'yo yun ay maging isa kang manager. So para maabot mo yung manager rank, dapat meron po tayong maging income na total of 100,000 pesos, no? Dapat meron kang 100,000 na cumulative income within 2 months. Combination na 'yan sa 2 buwan 'yan, cumulative. Hindi yan dalawang beses kailangang abutin. Total of 100,000 for the next 2 months. Combination
nung 2 buwan mo na income. Yan ang ita-target natin. All the other requirements are very easy to do. So ngayon, kapag ikaw ay manager rank na, eto na po meron kang 5 pairs per day outside your 100 pairs per level. Dun sa labas ng 100 pairs per level mo, meron ka ng 5 pairs per day. Tapos, lahat ng income ng iyong direct sponsor based on the Unipack bonus at saka repeat binary and trinary bonus, may 50% ka sa kanila. Whatever is the income. Matching bonus po yan based on uni-level and binary trinary bonus. Next rank is executive manager rank. No? 8 pairs per day na po ito. In excess of the 100 pairs. Kaya sabi ko sa inyo, eventually, pag naaabot po natin yung rank, saka mo makukuha yung maximum na 10 pairs per day. No? Eventually, hanggang sa ikaw ay maging isa ng global pro seller, may profit sharing pa yan, and cash incentive. So, yan yung ating parang ating career path, no, na kailangan nating i-focus, no, abutin. Ngayon, bago tayo magtapos, gusto kong i-discuss saglit yung bago nating sistema, no. Ito yung ating tinatawag na Unit 3 system. Unique network integration to redefine earning empowerment. Actually po, ladies and gentlemen, no, para hindi tayo malito dyan, ang Unit 3 system ay repeat purchase or patronage activity po natin. Kanina, di ba meron po akong binanggit sa inyo na Unipack? Meron pong mga bundle na ginawa ang company for the Unipack. Ang option ninyo, pwede nyong bilhin yon, pwede nyong bilhin yung Unipack, or pwede nyong bilhin yung bundle na nasa Unit 3 system natin. So, alin man doon ang bilhin ninyo, either Unipack or itong Unit 3 bundle, pareho po kayong mame-maintain. Alright? Ang amount ng Unit 3 bundles natin ay nasa 1,000 pesos hanggang 2,500 pesos. Mamimili ka kung ano yung gusto mong bundle. For example, ito yung mga options, no? Pwede pong 5 bottles ng Midas Drops. Yan. Pwede rin namang 3 bottles ng MG Vitamin, isang bote ng Keto Cleanse, no? Isang box ng kape natin, at saka isang rub, no? Bundle po yan. Isang bundle yan. Then, pwede ring option, 5 bottles ng MG Vitamin Juice, no? Pwede yan, puro MG Vitamin. Or, kung gusto niyo yung Oxynergy, doon kayo mag-maintain, no? Sa Oxynergy, isang bote ng Oxynergy at saka isang box ng Green Power. Now, kung titingnan niyo po, ang price niyan, depende yan sa member's price eh. For example, magkano ang member's price ng Oxynergy? 750, di ba? Tapos magkano yung member's price ng Green Power? 480. So kung tutuusin mo, this is nasa mga nasa 1,000, almost 1,300 pesos ang amount. Pero may ginawa si Sir Danny na mas discounted pa yan. Mas makakamura ka pa, no? Mabibili mo pa yan on a special price. Hindi mo siya babayaran ng 1,300. So, ang ibig sabihin, ladies and gentlemen, pag kayo po ay nagme-maintain, bumibili kayo sa Unit 3 bundle, mas nakaka-save ka pa, no? More than doon sa members price. Kasi doon sa ating Unipack, nakaano po 'yon, members price. Pero dito, mas may discount pa, no, sa members price. Kaya mas okay dito actually mag-maintain. Ito yung gamitin mong monthly maintenance. Ayan, sabi ni Sir Danny, 1,000 pesos lang daw pala 'yon. Imaginein mo 'yon, yung price ng Oxynergy at saka Green Power, pag inad mo yan, 750 plus 480, almost 1,300 yan, no? 1,300. Pero pag yan ay binili mo sa Unit 3 maintenance natin for 1 month, 1,000 lang. So mas naka-discount ka pa. Di ba? Ayan, fix tayo, 1,000 sa Unit 3. Aba, ayun pala, kita mo, hindi ko masyadong na-gets pala yun, no? Lahat ito ay laging 1,000. 1,000 pesos, no? Yan, yung ating maintenance dito. Maganda. Now, ang tanong, ano naman ang benefit natin dyan pag dito ako nag-maintain? Okay, ito po yung unang benefit na ating makukuha pag tayo ay naka-maintain sa Unit 3. Number 1, ang ating uni-level ay mapipay out ng 30 pesos per
level, no? 10 levels deep. So dun sa 1,000 pesos na binili nating product, yan po ay naka-uni-level ng 30 pesos per level. Kung titingnan nyo po yan, pag pinag-aralan nyo yung pricing at saka yung commissionable volume ng ating Unipack, mas mataas po ito. Mas mataas ito, no? Dahil yung Unipack, kaya medyo bumaba po yung uni-level points doon dahil binayaran pa yun ng binary. Naalala nyo, pag ang binili mo Unipack, meron yung uni-level points at meron yung binary and trinary points. So dalawang beses kang binayaran doon. Kaya nangyari doon, lumiliit yung uni-level points. Dito po, hindi na ganun yung naging arrangement, no? Kaya mas malaki ang magiging uni-level natin dito. The same amount of money, pareho yung amount na nilabas, 1,000 pesos. Pag sa Unipack mo binili yung 1,000, tapos sa Unit 3 system mo binili yung 1,000, mas malaki yung potential income. Tingnan nyo po ito. Di ba kanina, pinakita ko sa inyo, naalala nyo magkano yung potential income dun sa uni-level na ang binili 100 CV, mga 1,200 pesos din yon, yung peso value nun. Nasa almost 900,000 yung potential income sa Unipack na uni-level, no? 3 by 3 by 3. Pero dito, yung 3 by 3 by 3, the same amount of money, magkaiba yung amount ng uni-level, umabot na po siya sa 10 levels deep ng 2.6 million. So meaning to say, mas magiging profitable on our part yung maintenance na manggagaling sa Unit 3. Nakuha nyo po. Sa 3 by 3 lang yan. Paano kung ang downline mo nag-grow by 4? 4 by 4 by 4. Grabe, 41 million, 4 by 4 by 4. Napakalaki ng dramatic increase, no? Sa 5 by 5 by 5. Terrible, no? Terrible. So, it only goes to show, ladies and gentlemen, na yung ating Unit 3 is much more profitable. Now, eto sabi ni Sir Danny, no, dun sa ating message, ito ay pwede mong unlimited, no, yung package na pwede mong bilhin. Kasi nga mas nakakamura ka dyan eh. So ako, nagustuhan ko yung 1,000 pesos na isang Oxynergy, isang Green Power, mura yun eh. Mas discounted yon. Pwede kong bilhin yun. Ang mangyayari doon, hindi lang ako makakapag-maintain ng isang beses, pwedeng multiple, no, yung patronage ko. So ang mangyayari doon, magmo-multiple din yung iyong uni-level. Di ba? Mas lalaki din yung iyong uni-level. Kaya napakagandang program po nito. Okay? So 30 pesos po yan per level. And then ikaw mismo na bumili sa level 0, meron kang 30 pesos din na rebates, no? Kaya lahat ng Unit 3 na binibili mo, may 30 pesos ka na rebate, pero sa buong organization mo, meron kang 30 pesos na income per level. Kaya malaki po ito, malaking potential nito. Okay? Now, yan po ay, ito pala, nilagay ko na pala dito, Sir Danny, no? No limit sa purchase. No? Kaya kahit ilan yung bilhin mo na package, pwede. Tapos auto-encoding po yan. Pag bumili ka sa company ng Unit 3 na package, naka-encode na po agad yan. O kaya bumili ka sa hub, naka-encode na rin po yan. Real time, pumapasok yung uni-level income mo. Okay? Now, ano pa yung other benefit, no, ng Unit 3? Actually, dito ako na-excite doon sa pangalawa. Yung uni-level, okay na. Mas nagustuhan ko. Sabi ko kay Sir Danny, alam mo Sir Dan, mas gusto ko to dahil malaki yung uni-level nito. Pero nung sinabi niya yung kasunod na benefit ng Unit 3, grabe, maganda, no? Very profitable. Ano ba yon? Ganito po. Meron siyang tinatawag na unique network integration, di ba? Ano ibig sabihin ng network integration? Ikaw, may sarili kang network, di ba? Ako, may sarili akong network. Tayo, kanya-kanya, meron tayong network. Marami tayong mga leader sa company, iba-iba tayo ng leg. Magkaka-crossline tayo. What will happen kung yan ay i-integrate ng company into one system? Ako ay pwedeng maging nasa ilalim ng crossline ko. Yung crossline ko pwedeng mapunta sa ilalim ko. Mai-integrate po siya. Ang gagawin ng company, lahat tayo ay ipapasok sa isang integrated system. Nandun tayo sa iisang network. Isa lang, no? One network.
Now, ang mangyayari po dito, paano mangyayari yung structure ngayon dyan? Eh, syempre, kung ako yun, di ba? Kung ikaw yun eh. Eh, dapat ako yung nandito. Di ba? Sabi naman ng isa, ako naman dapat yung nandito. Sino ang magde-determine ng structure? Sino ang nasa itaas? Sino ang nasa ibaba? Kung dito sa lahat ng bumibili ng Unit 3 package, ay nag-unify tayo, nag-integrate tayo. Sino ang nasa baba? Sino ang nasa taas? Ito po yan. Every month, nagbabago ang structure. Depende kung sino ang unang bumili ng Unit 3 bundle package. Nakuha nyo ba yung sabihin doon? No? Every month po yan, nagbabago yung structure. Kaya ako, pagdating ng end of the month, pipila na ako. Di ba? Pipila na ako sa office dahil magme-maintain ako. Bibili ako ng aking monthly patronage dahil gusto ko ako yung mapunta dun sa mas mataas na structure. Nakuha niyo po yung mangyayari dyan? So, yung susunod na bibili sa akin, siya naman yung magkakaroon po ng integration, magkakaroon ng pagsasama-sama ng lahat ng network natin. At yung po ay nakastructure ng binary. Now, remember kung ako ay may downline, meron akong mga downlines na bumili ng Unit 3, posible na hindi kami nagkasabay ng bili, hindi yun magiging under ko dito sa integrated system. Malungkot ba ako doon? Hindi. Dahil, tandaan nyo po, meron ka ng unilevel doon. Yung unilevel po, hindi babaguhin yun eh. Original yun eh. Kung ano ang structure doon sa ating network, sa unilevel, hindi yun nagbabago. Ang maganda rito, ladies and gentlemen, ito pansinin nyo to mga core leaders. Ang mga partners natin sa ibaba, kailangang ma-motivate. Tayo na mga core leaders, kumikita tayo, nag-i-income tayo eh. May sarili tayong motivation because we know what this business can do for us financially. Pero ang mahirap i-transfer sa utak ng ating mga business partners sa ibaba is the business, hindi ba? Na paano nila makakapture yung ating excitement, yung ating motivation? With this system, meron silang motivation. Kasi pag sila, kahit wala silang downline, konti lang, meron silang downline pero konti lang. Pero maagap silang mag-maintain. Maagap sila, 1,000 pesos lang naman, may slot ka na eh. May slot ka na sa integrated system eh, hindi ba? So pag bili niya ng 1,000, maaga siyang bumili, siya yung nauna doon, lahat ng susunod ng mag-maintain, downline niya na. Nandun na siya sa integrated system. Ngayon ang tanong, ano naman ang benefit dyan? Ano ang benefit dyan sa integrated system? Bakit pag ginawa ng company ng left and right ang structure niyan? Bakit? Anong palagay nyo? Bakit in-structure ng company yan ng left and right? Kasi may inallocate na pairing bonus dyan. Ang company po ay magbibigay sa atin ng 30 pesos per pair up to the infinite level, walang limit. Imaginein po ninyo kung gaano kalaki ang magiging structure ng company eventually, di ba? Ngayon, malaki na tayo eh. O imaginein mo kung gaano karami yung magiging tao na magme-maintain dyan sa ilalim na yan. Ako, as one of the leaders, syempre, yung mga business partners natin, ika-campaign ko ngayon yung Unit 3 maintenance. Di ba? Una, kailangan naman nila talaga yung product at negosyo ito eh. Hindi tayo nahihiya na gawin yung negosyo because the product is really working. The product can help other people. The product can save lives. O ba't ka mahihiyang i-share yung product? Pero ang good news dyan, as a leader, every time you share the product, grabe, yung unilevel na bi-build. Pero more than the unilevel, yung downline mo o yung partner mo na magme-maintain, may opportunity siya na kumita dito sa binary integrated system natin kahit konti lang ang downline niya. Ang importante doon, agapan niya yung maintenance. Kaya ako, ang nakikita ko po dyan, yung unang 3 araw talagang dadagsa, no? Ang purchase ng mga tao for the integrated system. Nakita nyo po yung Unit 3, yung Unit 3 system po natin. Kaya yan yung innovation ni Sir Danny. Kaya nung binalita niya sa akin yan kanina gabi,
sabi ko ang ganda nito, no? Ang ganda ng magiging effect nito sa product movement natin and most of all doon sa ating negosyo. Now, aside from that, ito yung pangatlo, no? Hindi ko na nagawan pa rito ng slide. Doon sa pangatlo, binanggit ni Sir Danny kay hinabol niya, no? Sabi niya, John, lahat ng maintenance sa Unit 3 ay mayroong minimum na 10 pesos na budget allocation for, ang tawag po natin dito ay magkakaroon po tayo ng, anong tawag dyan? Bonus pool. Okay? Sa lahat ng ating Unit 3 purchase na bundle, meron pong allocated funds na 10 pesos at yung 10 pesos na yan pupunta yan dun sa bonus pool. Iniipon po yan, nag-accumulate yung bonus pool na yan at pagdating po ng end of the month, no, pagdating ng isang buwan every month, yan po ay iraraffle at kung sino yung magiging maligaya na makatatanggap nung winning raffle, sa kanya mapupunta yung amount. So, parang merong kang merong special cash reward na naghihintay sa lahat ng nag-unit 3, lahat ng bumibili ng unit 3. Yan po ay 10 pesos minimum. Kasi pwedeng depende sa kung ano yung biniling bundle eh. Pwedeng tumaas siya ng 20, 30, 50 pesos. So ang company, lagay lang ng pera dun sa bonus pool. Tapos every month, pag umabot na yon, pwedeng umabot yun ng 100,000. Ang projection nga natin, pwedeng umabot yun ng milyon. No? O kahit na sabihin mo, 200,000 yung pool, ikaw ang nakakuha dun sa isang buwan na pool, aba, edi malaking po yan, malaking tulong po yan para sa atin. Kaya, ito po yung very exciting na pay plan natin ngayon na pwedeng i-campaign sa ating mga business partners. Ulitin ko lang, the product is really working, no? The liquid oxygen is working, yung Keto Cleanse natin is working, Immuking, lahat ng mga products natin po magaganda, no? At hindi nakakahiyang i-share yan dahil marami tayong matutulungang tao when we share our products. And the best part is, we offer a very good compensation plan, mas mataas ang payout natin compare sa ibang company. And with the addition of this Unit 3 system, napakaganda po nito. No? Itataas talaga nito yung income potential ng bawat isa sa atin. So with that, I hope na wala akong na-miss doon sa mga binanggit kanina ni Sir Danny. Andito naman siya kung sakali na meron akong na-miss ay pwede namang banggitin. No? So with that, ladies and gentlemen, I would like to thank you, no, for holding on. We hope na kayo po ay nag-enjoy, tayo po ay natuto at nakinabang dito sa ating discussion. I will now unmute your microphone, saglit lang po. Ayusin ko lang ito para kayo po ay makapag-open ng inyong microphone for your reaction, for your comment, for your questions. No? Si Sir Danny ay naka-open ang video. Baka may gusto siyang sabihin. Sir Danny, maraming salamat sa napakagandang program na iyong nagawa ngayon. Okay. Magandang gabi po sa lahat. Narinig niyo ako, Sir John? Yes po. Malinaw. Okay. Naririnig Sa lahat ng mga SMH Nation, magandang gabi po sa inyong lahat. Napakagandang paliwanag po ang binigay ni Sir John. Actually, for the past weeks and months habang nandito ako sa Manila, napakaganda po ng ating marketing plan. Since 1996 that I started doing this business, wala akong nakitang pinakamalaking payout ratio eh. Kung makikita niyo pong system natin, meron po tayong tinatawag na AI accounting, no? Nakakita bawat pasok real time ng mga entries, ng mga repeat sales, pati ang corresponding payouts ng company ay nakikita ko in real time. Nakikita ko napakalaki ng entry payouts natin sa registration. Umaabot tayo ng lagpas 50%, no? 60. Napakalaki niyan, no? Pero titingnan ko yung repeat sales natin, hindi masyado siya sumisipa at yung payout niya ay medyo mababa kasi may unilevel tayo, hinati natin points sa redundant binary.
Ngayon, naisip ko na gumawa without affecting our the existing system of our unilevel and redundant binary ay what you call this? Nag-echo ba ako? Hindi naman, Sir Danny, hindi naman. Okay, okay, good. Okay. Ganito po. Ganito po. Ganito po. Ang ating without affecting the redundant binary and the existing Unipacks, gumawa po ako ng isang system ng tinatawag kong Uni3. Okay? Ito po yung monthly maintenance, gaya ng explain ni Sir John. Kaya lang, yung points nito, wala na siyang points sa redundant binary. Okay? Ang points niya lahat dito napunta sa unit level. Kaya bawat bili mo ng Unit 3 package na 1,000, meron kang 30 pesos nun sa U. Kahit wala kang downline, no? Kasi yung unit level natin from U up to 10th level. So that is total of 11 levels. Nagbibigay tayo ng 30 pesos per maintenance. So ibig sabihin, we are giving 330 pesos per 1,000 maintenance. That's 33% of the total payout ng Unilevel. Napakalaki ko. And besides that, meron pa tayong tinatawag na Unit 3 binary bonus. So yun naman, walang crossline. Sino lang mauna nag-maintain? Now, for example, pumasok ka ngayon, alas 8 ng gabi, maya-maya, couple of seconds lang, may pumasok sa left and right mo, may 30 pesos ka na pairing. At hanggang infinity yun. From the first day of the month to the last day of the month. Imagine mo lang, kahit wala kang downline, merong pumasok, nag-maintain, nauna ka, nag-maintain under you, umabot ng 10,000 on the left, 10,000 on the right. Imagine mo yan, times 30 mo lang yan. That is a whopping 300,000 pesos binary unitary bonus even without downline. Nagets nyo, napakalaki po niyan. Paano na pag nag-multiple accounts ako, ibig sabihin multiple maintenance ako. Ano mangyayari? Ganito po ang system natin. Sa unang maintenance mo, paunahan yon sa system. Yung second, third, fourth, or basta additional maintenance mo, randomly na yan ipapasok ng system. Ibig sabihin, ang system natin para may artificial intelligence siya, na siya na yung mag-randomize yan, ibabala niya yung ibang mga maintenance mo sa structure na binary na buo ng company. Okay? So, yung una, paunahan, yung iba, i-randomize ng company. Ito pa magaling. So, kung meron ka, for example, bumili ka ng 10 maintenance, nakakalat yung mga heads mo, lahat ng papasok doon under, kikita sila ng 30 pesos pairing up to infinity. So, hindi lang iisang account, hindi lang iisang maintenance ang kikita sa'yo, kundi multiple. Kaya kahit 1,000 lang yung ating maintenance, pwede kang mag-unlimited maintenance. You can buy as much as Unit 3 package maintenance as long as you want. Kasi una sa lahat, bakit ako bibili? Kasi, example, yung Midas Rub, yung mineral drops natin, 250 pesos yun kada per bottle. Sa Unit 3 na 1,000, bibigyan ka ng 5. So that is 1,200 pesos. Mas mura pa kaysa kung bibili ka ng paisa-isa. At maliban doon, meron ka pang less 30 pesos sa purchase mo, sa personal purchase mo. Plus, meron ka pang slot doon sa Unit 3. Kung nag-gets nyo yan, napakalaki nga, napakalaki. Kaya na-excite ako nung pinafinalize natin ito. Nakita ko may nagtanong dito, kailan daw nag-start yan? Ito po ang sagot ko. Hindi pa po nag-i-start yan. Okay? Ano lang tayo, pinafinalize lang yung idagdag natin sa system, sa dashboard natin. Pag nabuo na yon, we will advise na pwede na kayong bumili ng mga Unit 3. Kaya dito, kung meron mga hub partners na nanonood, very crucial ang what do you call this? Very crucial po ang role ng mga hub natin. Bakit?
Kasi hindi pwedeng sa office lang, baka mahaba ang pila nun. Makikita na tayo ng mga pulis dyan. Bakit mahaba ang pila? Di ba? So, yung hub partners natin, kayo, pwede kayong bumili ng mga unit 3, tapos yung mga tao, pwede rin bumili sa inyo. And ang good news, we are also activating our online purchases. So, yung mga iba na malayo din sa hub, pwede silang bumili ng unit 3 via online. Open yung dashboard nyo, pwede kayong bumili doon para hindi na kayo pumila sa office. At ang maganda dito sa Unit 3, alam nyo mga kaibigan, kasi marami mga companies nito international company na parang may something na ganito. Pero sa kanila, that's purely matrix. Kung sino lang yung nauna, palagi na siyang nauna. Kaya hindi tumatagal yung program kasi bumabagal yan later sa ilalim. Yung mga sa ilalim na pumapasok, wala na masyado silang kita kasi huli na sila. Sa atin, sinolve natin yun. Bakit? Kasi dito sa atin, hindi siya entry, kundi purchase lang siya. Repeat purchase lang siya. At buwan-buwan, pwedeng magbago yung structure. Galing. Pwedeng nasa ibaba ka ngayon, next month, nasa taas ka na naman. Galing. So wala siyang, hindi siya yung nauna lang siya na palaging nauna. Di ba? Nagets nyo? Pero yung mga leaders na una, marami ka ng downlines, kahit mahuli ka sa Unit 3, panalong-panalo ka naman sa Unit 11. Bakit? 30 pesos. Imagine, pag may nag-maintain downline mo, 10,000. 10,000 maintenance under you. I-times mo yan ng 30. Magkano? 300,000 din yun level mo. So walang katalo-talo. So win-win para sa mga sa mga uplines, win-win din sa kahit sa mga bagong pumasok na wala pang downline kasi kikita sila ng equal chance sa mga nauna dahil sa Unit 3 bonus. And at the same time, more than value for money, in fact, mas mura pa kaysa member price yung packages natin dito. Ginawa ko yan so that hindi ma-question yung integrity ng ating system. Kasi pag bumili ka ng Unit 3 package, maintenance mas mura pa kaysa individual mong bibilhin. So, sa mga partners natin na nanood ngayon, kung even sa mga nanonood siguro via recording, we will be announcing kung kailan to mag-start. And this kind of program, this Unity program, will be launched in monthly basis kasi ito eh. Monthly basis. So there's no reason bakit hindi tayo kikita rito. Pangalawa, ito pa pala, bawal kalimutan. Yung ating system, for example, medyo nahuli ka na na-maintain. Nag-allocate ang company ng 10 pesos to 50 pesos per maintenance. Yung bonus pool na yon, iipunin yan buwan-buwan. For example, nakaipon ito ng, palagay natin, 300,000 ngayong buwan. Yung 300,000 na yon, ira-raffle yun sa lahat ng bumili ng Unit 3 package. O imagine mo yan, kahit huli ka na, pwede ka pang, may chance ka pang kumita sa ating monthly raffle ng maybe 1,000, 10,000, 100,000. Depende yan kung gaano kalaki yung pumapasok na bonus pool every month. At hindi lang po yan, na-accumulate yan, yung raffle na yan, magiging raffle din ng yearly. Siguro sa yearly, that's more than 1 million pesos na raffle na mai-award natin sa mga mananalo. So this is very exciting times SMH. Kaya mga kaibigan, for more info, visit the office, panoorin nyo ulit yung recording na to, talk to your upline, yung mga upline sa office kanina, yung mga distributors, mga leaders natin, kahit malakas ang ulan sa labas, nung diniscuss namin to, naku po, napakagandang programa ito because equal chance. Hindi lang yung nauna ang palaging kikita. Sa ating Unit 3, everybody has an equal chance. Of course, sa mga nakapag-build ng organization sa uni-level na, this is your time. All you have to do is to talk to your leaders, talk to your group, encourage them bakit ako kailangan bumili ng Oxynergy? Bakit ko kailangan bumili ng Immuking? Ito pa, speaking of Immuking, sa Immuking, di ba ang repeat sales natin is 3,500? Okay, yes. Member price. Pag bumili ka ng Immuking, 3,500 member price,
tatlong maintenance ka na sa Unit 3. Ibig sabihin, may tatlong slot ka na kaagad. At, napakaganda po. So, yun po mga Nakaka-happy. kaibigan, no? Kaya, abangan po natin to. At ito pa ang good news. Sa mga hindi pa nakakabili ng ticket, darating po yung mga hindi lang isang scientist, group of Kyowa Hakko Kirin, Japanese and Singapore-based na mga officials ng Kirin will be coming over on November 22. Kaya bumili na kayo ng ticket yun na 3.5 na may isang bote ng Immuking na. Ang maganda pa nun, automatic, meron ka ng Unit 3 maintenance. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumuha ka ng ticket at enjoy the Unit 3 bonus. So, Tama. yun po. Grabe. So, kung may question kayo, we are here with Sir John to entertain your question. Salamat, Sir Danny. Sir John. Salamat, Sir Danny sa napakaganda, no? Very po ito napaka intelligent, no? Very intelligent na approach doon sa ating program. Kasi na-mention naman ni Sir Danny, no? Matrix. Maraming company nauuso yung Matrix, para kasing pinangka-come-on nila yon na kahit wala kang gawin, basta mag-join ka lang, company ang maglalagay ng mga tao sa ilalim mo. Walang networking company kasi na nag-succeed gamit ang matrix system. Wala kayo ma-mention na isang company na nag-succeed na naka-matrix. Pero ito kasing system natin, iba to every month nagbabago structure nito. Every month, kahit na company ang nag-a-arrange nag-i-integrate ng mga network natin, ito po ay nagbabago-bago every month, no? At isa pa, bukod sa nagbabago-bago, unlike yung matrix na traditional matrix, naka-fix yun Kaya tatama rin yung mga nasa ilalim, tatama rin dahil naiinip doon sa iniintay na promise ng income. Pero sa atin kasi hindi dynamic yung structure natin na pwede ka talagang mapunta sa itaas, pwede kang magkaroon ng income kahit wala kang network. Plus, ang isa pang nakikita ko dito na difference talaga is yung role ng upline. Kasi tayong mga core leader, tayong mga leaders, may influence tayo sa ating mga partners hindi ba? Gagalaw at siguradong gagalaw yung network dahil may nakapondong unilevel. Kaya pag naging effective yung Unit 3, yung unilevel mo guaranteed na. Maganda na yung magiging unilevel natin. Okay? Sige. I hope na-appreciate natin yan. Maraming nagko-comment dito. Ayos daw, panalo. No, sabi nung isa, para may nabasa ako dito, parang baka daw maging chaotic. Hindi naman po magiging magulo yan kasi online naman yan At saka mase-separate naman yan dun sa iba nating mga hub. No? Pero talagang there will come a time, expect mo yan, pipila talaga, no? Pwedeng mangyari talaga yan na mahaba. Kaya yung online natin, maganda rin 'yon. 'Di ba? Dahil nakatag na yung yung oras kung kailan mo binili Okay? Sige, may question po ba kayo na gustong itanong? Andito May naman. question dito, Sir John. Ay, sige po. May question dito, sir. Ang Unit 3, yung unilevel structure are all the same. Are the same, okay? Are the same. Kaya lang sa Unit 3, meron siyang special na maintenance na dapat mong bilhin. Kung bumili ka noon ng mga Unipacks na ordinary, hindi siya kasali dito. Okay? Pero pag bumili ka ng Unit 3 na package, automatic naka-maintain ka na sa ibang unilevel. Automatic na 'yon. Automatic na po 'yon. Pero sa bumili ka ng old Unipack, hindi pa siya kasali sa Unit 3. So kaya bumili ka talaga ng Unit 3 maintenance package. Okay? Yan po. Thank you. Yan, oo. Magkaiba ang computation ng income. Pag ang binili mo bundle or product for Unipack, kukumpitin siya dun sa Unipack pay plan, no? Dun sa Unipack system natin. Pag ang binili mo ay Unit 3, kukumpitin siya dito sa Unit 3 system po natin. Ganun po 'yun. Okay, ano pa? Meron pa bang tanong? Nakataas ang kamay ni may question kaya si Sunny Cortez. Sir, meron po kayong gustong itanong, sir? Nakataas po ang kamay nyo. Meron po ba? Wala naman, napindot lang.
Napindot lang po ba? Pwede po kayo mag-unmute kung gusto po ninyo. Napindot lang siguro. Oh, hindi. Yes, kanina pa yun. Sorry. Thank you. Okay na po? Kanina pa po yun. Sige. Thank you. Okay. So wala nang tanong. Ayan. Okay. Sige. So, ano pa? May question pa ho kayo? Raise your hand lang kasi hindi ko nakikita lahat eh. Yun, si Michael. Michael, go ahead po, Michael. Yes, Doc. So, yung sa Unipack, meaning, for clarification lang po, no? Pag nag-maintain na po sa Unit 3, automatic po naka-maintain na sa Unipack. Tama po Yes, ba? tama po yun. Yes. Tama. Correct. Thank you po. Tama po. Okay? Sige. So ang susunod po nating schedule ay sa Wednesday, no? I-announce po namin kung kailan tayo magkaroon ng Sunday kasi meron tayong dinidevelop na project sa online na lahat ng mga online prospects ay ating aanyayahan every Sunday night sa isang Zoom presentation. I-announce po namin yan. Hindi pa natin yan magagawa this coming Sunday, but hopefully by next Sunday ay magawa na po natin yung scheduled Sunday scheduled Zoom natin for everyone. Ayan, may mga pahabol pa. Ayan. Kala ko may question eh. Wala na? See you on Friday. Opo. Okay? Sige guys magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pag-office. So with that, ladies and gentlemen, magandang gabi sa inyong lahat and thank you very much. See you again next week. Bye. Salamat.